So, sa right triangle, so meron tayong tinatawag na special right triangle or yung mga cases, special right triangle. So, ano ba yun? Ano ba yun? So, meron tayong 45, 45, tsaka 90, and 30, 60, 90. So, remember guys, na kapag inad natin yung mga sides, yung mga angles, dapat 180 total na. So, yan. So, remember, na kapag meron tayong 45, 45, 90, so sabi natin is parehas yung side neto dito. Then, para makuha mo yung hypotenuse, mag-square root of 2 ka lang para doon. So, kung gusto mo i-check, pwede natin gawin. So, let's say, meron tayong given like 45, 45, 90. So, kahit isa lang yung given dyan guys na angle, basta alam, na side, basta alam mo na 45, 45, 90 sila, makukuha mo yung mga missing side dyan. So, kanya, hindi mo na kailangan mag-Pythagorean. Kasi ito, special case sila eh. So, let's say meron tayo ditong 5. So, ano yung mga measurement neto? Sabi natin kung parehas yung angle, parehas sila ng side, di ba? So, ano kayo magiging sagot? So, meron tayo guys ganito. So, basta 45, 45, tapos 90, pwede natin gamitin. So, alam natin na eto guys, di ba ano siya, para siyang proportion dito. Equate mo lang yun actually para makuha yung variable x. So, para hindi ka malito, remember, yung 45, 45, tsaka 90 natin, meron tayong given na dito 5, or magkaroon tayong x, tsaka x squared of 2. Ito yung pabasihan mo. So, yung given kasi natin is yung hypotenuse, diba? Which is 5. Sa 90 yun. So, ito yung mga wala. So, kung gagawin mo lang, is equate mo lang itong dalawa. So, kung meron kang x squared of 2, equate mo lang siya by 5, then solve for x para makuha mo yung variable x. So, divide mo lang by square root of 2. So, magkakaroon tayo ng 5 over square root of 2. Then, pwede mo siya i-rationalize. So, kung marunong ka mag-rationalize para mawala ng radical sa yung denominator, pwede mo siyang gawin. So, which means, magkakaroon tayo ng 5 square root of 2 over 2 sa variable x natin. Then, tsaka mo siya ipa-plug dito. So, ibig sabihin, etong 45 natin guys, that is 5 square root of 2 over 2. So, pare sila 45, ito rin is 5 square root of 2 over 2 rin siya. So, ganun yung case ng 45, 45, 90 natin. So, kapag naman 30, 60, 90, so, ito naman guys is x, tapos 2x, tapos x square root of 3 naman na, middle. So, ito yung magiging pattern mo. So, let's say, meron tayong given. Kung gusto nyo mas malinaw na turo na ito guys, I think mas malinaw yung nasa gawa ko sa, sa YT. Mga plus live. Doon nakalagay. So, let's say meron tayong 30 dito. So, ito 60 dapat. Kasi total dapat ng interior angle natin is 180, di ba? So, alam naman natin may right angle. So, this is 90. So, 90 plus 30 plus 60, that's 180. Anyways, so let's say ang given natin for example is etong let's say 8. So, ano yung mga measure neto tsaka neto? So, remember guys, ito yung pattern, no? So, ano ba yung given sa tatlo? Yung given natin is yung 8, yung 8, yung hypotenuse. So, remember, yung hypotenuse is 90 yung angle niya. So, dito mo siya ipapantay. So, big sabihin missing to. Tsaka itong kabila. So, remember, equate lang natin yan. Yung 2x sa 8. Then, divide both side by 2 sa linear equation, guys, kung paano mag-solve. Dapat alam natin yan. So, meron tayong 4. Remember, yung x eto is 4. So, ito yung magiging 4. Then, ito yung x natin. So, magkaan tayo ng 4 doon. Then, yung square root of 3 lang. So, meron ka na agad na sagot. So, ganun siya. Kapag special right. So, kapag hindi siya special right, kailangan mo gamitan ng Sokatoa, Pythagorean. Pero, magagamit mo to guys kung nagmamadali ka magsagot. Basta, 45, 45, 90, tsaka 30, 60, 90 siya.
Lagay natin dito sa kabila. So let's say ang given is tapat si pala. Baka malito eh. Natin na. So remember, meron tayong 30, 60, tsaka 90. Si right, special right. So yung given natin is yung yan. Itong sa 60 natin ang degree, 2 square root of 3 siya. So ito yung missing na wala. So remember guys, ito is x square root of 3. Then ito is 2x. Sa kabila is x. So equate lang natin itong dalawa. Then solve for x. Then yun yung magiging variable x. Samantalang x square root of 3 equals 2 square root of 3. So di-divide lang natin both by square root of 3. Pero hindi mo na kailangan mag-rationalize kasi makacancel lang agad do eh. So which means magkakaroon tayo ng variable x which is 2 para dito. Then kung 2x to guys, 2 times 2 magiging 4. So yun yung magiging final answer kung hinahanap yung measure. So meron tayo guys, di ba? Reference angle. So kunyari ito right triangle. So ito yung reference angle mo, let's say theta or variables or ano man. So sa sukatawan natin kasi, so alam na natin yung hypotenuse, adjacent, tsaka opposite, di ba? So kung ito yung reference angle mo, then meron kang 3, 4, 5 for example. Right triangle yan. Tuturo lang natin. So ibig sabihin guys, ito yung hypotenuse kung saan ito nakaturo. Then kung ito yung theta mo, ito yung magiging adjacent angle mo. Then kung ito is variable, let's say alpha. So kung dito naman yung reference angle mo, ito naman yung magiging adjacent mo. Kung ito yung reference angle ha. So kapag ito naman yung magiging hypotenuse, opposite. Basta kung kanino nakaturo. So kunyari, meron tayong ulit na ito. Ito yung theta. So 3, 4, 5. So pag pinapahanap mo yung sign, theta. So dahil ito yung reference angle mo, alam naman natin ang sign is opposite over hypotenuse. So kung ito yung theta mo, nasaan si Tito? Joke. So ito yung magiging 4, then hypotenuse natin is 5. So ganun siya ginagawa. So kung nandito naman yung alpha, then pinapahanap yung sign alpha. So syempre, opposite over hypotenuse pa rin yun. So kung ito yung alpha natin, so ito yung magiging opposite mo. Then yung hypotenuse mo, 5 pa rin. So sa reference angle, doon yung nagkakaaltalo. Pero, di naman yun mahirap actually.